Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Edgardo Gases at ang aking YouTube channel ay Edgardo Gases, maging aking messenger account ay Edgardo Gases. Ako ay bumabati ng magandang umaga sa araw ng Lunes. Ako po ay gagawa ng content. So, ako po ay makiusap sa inyo na sana po kayo ay pagtiyaga na kong panoorin upang sa akin may pakinabang maging sa inyo man. No? Ang pag-usapan natin ay yung nagbayad sa akin si Brother Jerry De La Piña Raffer na yun ay bayad sa akin bilang paralegal. Yung paghawak ko ng kaso. Ayun po. At nagpasalamat ako dahil sa nabanggit niya na siya ay good Samaritan. Natuwa ako dahil sa bagamat hulugan yung pagbabayad niya dahil wala siyang kakayahan para kumuha ng lawyer for his litigation or sa paghawak ng kaso niya ay ako po ang tumulong sa kanya. Ngayon po, natutuwa ako dahil sa kanyang pagbabayad. Ngunit, meron din po akong hindi ako natutuwa sa mga taong hindi nagbabayad sa akin sa aking serbisyo bilang paralegal. Ang pangalan niya ay si Brihida Laya. Siya po ay kaanib ng dating daan. Nakakalungkot dahil sa 14 years na siya sa gawain ng iglesia at hindi man niya naisip na magbayad sa akin. Sa kabila ng lahat na siya ay nagbenta ng lupa dito sa Antipolo, nagkahalaga ng 120,000. Yung isa naman ay 200,000. Yung isa ay 40,000. Hindi talaga siya nagbayad. Ang tawag noong araw, pag hindi ka nagbabayad ng utang ay estapador, estafa. Pero ngayon, hindi na po estafa ang tawag eh. Kadalasan ang binabanggit na lang scammer. Scammer po. Mga scammer po. Nagpapaupa pa siya ng bahay. Tumatanggap siya buwan-buwan ng upa. Pero hindi talaga siya nagbabayad. Kaya, Brother Rick Guevara, shout out sa iyo. Ang sabi mo sa akin, talagang balak niya manloko. 'Di ba sabi mo? Balak niya talagang manloko. Kaya hindi siya nagbayad. Sayang naman yung turo na natanggap niya na aral. Baka pinahawakan niya na pag nang hiram ay dapat hindi na dapat magbayad. Yun, hindi ko alam kung yun ang turo. At yun ang ginagawa niya di ba? Nakakatuwa pa dahil yung anak niya, nasa Apalit nagtatrabaho, si Ronelo Laya. Di ba? Hindi maganda pong pangitain. Okay, kung hindi sila magbabayad, sige, ipasa Diyos. Pero dahil nga sinasabi ko, meron silang civil obligation. Ang pagpapatawad, pwede yung igawad. Dahil yan ang sabi ng Diyos, magpapatawad tayo. Pero ang civil obligation, iba po yun. Mangyari, mga kapatid sa anumang grupo ng relihiyon, ako ay dating Katoliko, nalipat po ako sa Christian Charismatic Fellowship.
At nalipat ako sa Jesus Miracle Crusade. At nalipat ako sa Dating Daan or MCGI. Yun pong pinakahuli. Sobrang nakisod po ako sa ginawa nila sa akin. Maliban sa hindi ako binabayaran, nakaranas pa kami ng pang-aapi, pangdudusta. Nung naranasan namin na nung lumabas ako sa hospital, na ako'y hirap lumakad, nakatungkod, na minsan si Brother Ruel Idelo ay inalalayan ako sa paglalakad dahil hirap akong lumakad. Mga dating daan, elder yun ha. Elder yun. Doon pa kami dumaan sa dinadaanan na simentado. Pero ito ay pinapasara ni Mrs. Brigida Laya or Sister Brigida Laya. Pinasara niya. Kaya sabi ko, bigyan mo ako ng sarili kong daan kung ayaw mo akong padadaanin sa simentado mong dinadaanan dahil taga-dating daan ka. Binigyan naman niya ako ng daan. Ang kaso, yung dinadaanan ko, may lumalabas na tubig na mabaho at madulas. Sanhi na aking pagkakasakit. Ipapakita ko sa iyo ang picture at yung aking pagkasakit nung ako'y dumadaan. Ganon po ang nangyari. Na kung saan ang nag-aalaga sa akin, taga-dating daan din. Nang kami ay umanib sa dating daan, nagpasalamat po ako, natutuwa ako, dahil higit sa lahat, si Kuya Daniel nakatulong sa akin. Ipakita ko din sa iyo ang mga bunga ng aming kasamahan nung kami ay nagsimula. Pakita ko din sa iyo para patunayan ko sa inyo na hindi po kami nagkukunwari. Pero nang dahil ng ginawa sa akin, sobrang nanglamig po ako. Pero babalik ako, walang problema. Maliban lang kung hindi ako tatanggapin. Merong tayong kapatira na nagsabi, sa iba na lang na lokal ako dadalo. Dahil yung mga scammer nandyan, nasa Panorama. Yung isa naman, papakita ko sa inyo yung mga picture ng kapatiran na dumadalo noong panahon na nagbunga po kami. Dahil yung anak ko na si Melody at si Sister Relene Liena na sila ang nagsimula dahil nasa hospital ako. Pero lahat ng suporta nung ako'y nasa hospital, ibinigay ko. At ito ay na-witness ng isang elder na si Brother Ruel Idelo na naging mabuti akong tagasunod. Pero itong mga kasamahan ko sa dating daan na nakapalibot sa aking bahay, wala akong masabi maliban sa ginawa niya sa akin, si Marcelino Laya Jr. na isang servant sa Panorama na pumunta dito sa harapan ng bahay ko at sinugod ako at pinagwikaan ako ng hindi maganda. Alam mo, madali lang kumain ng pagkain na marumi. Pero yung salitang binitawan, hindi agad yun maalis dahil pumasok yan sa puso. Hindi sa bituka. Yan din ang narinig ko kay Brother Eli. Huwag na tayong lumabag. Huwag na tayong lumihis sa mga turo. So, ganun po. Mahirap sa akin magpatawad.
Dahil tao ako. Pero lahat yun, handa ako magpatawad maliban doon sa civil obligation na dapat nila akong babayaran. Ngayon, kung hindi naman, di sige, ipasa Diyos ko na lang. Kung gano'n ang mangyari, kung ipasa Diyos, bahala na ang Diyos ang magdidesisyon. Ngunit, ang masabi ko, kapag ang Diyos ang magdidesisyon sa ginawa nila, ay merong kasabihan sa Biblia na ang anumang napagkasunduan dito sa lupa ay ganun din sa langit. Hindi namin napagkasunduan mangyari sa barangay. Nakailang beses ako ng demanda sa kanila. Meron ng 4 akong demanda sa kanila. Una, yung alulod ng bahay nila na dito bumabagsak sa bahay ko ang tubig. Pangalawa, yung tubig na lumalabas sa Poso Negro nila na hindi nila inaksyonan. Nagkautang ako sa lending para mapagawa lang dahil matatapos na yung kalsada na kailangan ang tubig sa alulod ay maipasok doon sa kalsada na ginawan ng kanal. Pangatlo, inutusan ako na ayusin ang no building permit. Panglima, yung humiram siya sa akin ng 20,000 cash na walang pirmahan, ang akala ko maging matino siyang tao kausap dahil alam ko membro siya ng dating daan. Yung pala, nung araw, ang tawag, estapador. Ngayon, hindi na. Scammer na. Nakakahiya. Nakakahiya itong pangyayari dahil membro siya ng dating daan. Nakakahiya din dahil nung panahon na nagkaharap kami dito, nakasama yung 3 elder sa unang pagkakataon at pangalawang pagkakataon ng mga elder pumunta dito, narinig nila lahat ang aking testimony. Hindi man lang nag-isip at sinabi na bayaran ako. Kahit sinabi ko na lahat, ang lahat ng nangyayari, hindi pa rin. Makapal. Makapal. Yung pala, napag-alaman ko itong nakaraang buwan lang, na dati na pala niyang ugali yun. Na talagang nanghihiram siya. At hindi nagbabayad. Meron pa akong nabalitaan na may nagbigay sa kanya ng 10,000 para sa bahay niya. Pero hindi tinuloy yung bahay. At yung 10,000, nilista na lang sa papel na may tubig or nilista na lang sa tubig. Hindi maganda ang pangitain at hindi maganda ang wika. Well, ako naman din, hindi naman ako nagmamalinis. Maaring meron din akong mga kapabayaan, negligence, pagsasalansang. Mahirap humusga pero iba yung nagkautang ka sa lending at binabayaran mo yung lending ng buwan-buwan. Dahil yung pinagawa kong project ng Poso Negro, hindi ako binayaran. Ganyan po ang nangyari. Nakakalungkot kong isipin. Alam mo, hindi mo halata sa kanya na mandurugas. Makita mo may kababaan ng loob. Pero merong hidden agenda.
merong hidden agenda. Hindi mo mahalata. Sana, noon nalaman ko, ito pang pangyayari noong panahon na nagpautang ako sa kanya, pinaalis ako sa bahay niya na tinitirahan, hindi man niya naisip na may utang siya. Makapal. Sobrang kapal. Siguro plano niya yon na paalisin ako para hindi ko sila masingil sa kanilang pagkakautang. At ito pang pagkakamali ko, na umalis ako sa bahay na tinitirahan sa kanya, na hindi pa pala siya bayad. Nawala sa isip ko yun. Dapat pala hindi ako umalis. Dahil yung lupa na kanyang tinitirikan ay napabilang siya sa professional squatter. Ibig sabihin ng professional squatter, kapag ikaw may lupa sa iba't ibang lugar at nagkaroon ka ng lupa dito sa Kupang na ito ay rights, you are professional squatter. At ako ang nakaposisyon, pwede kong ipaglaban dahil ako ang nakaposisyon. Dahil merong kaming kasamahan dito na pinapaalis, pero ayaw umalis. Pinaglalaban nila dahil nga yung nagpaalis sa kanila ay ang ginang na attorney. May anak siyang lawyer. So hindi siya kabilang sa informal settler. So hindi umaalis yung pinapaalis. At nahirapan yung mga taga-homeowners association na palayasin. Sana ako, ganun din ang ginawa ko. Pero dahil hindi yan ang bringing up ko, dahil sa patuloy niyang pagsasabi na gagawin niyang budiga ang kanyang bahay dahil sisirain na yung bahay niya sa Mandaluyong na kanyang tinitirahan sa kasalukuyan. Dahil sa aking konsensya, napapayag akong umalis. Pero makita mo, pinaupahan niya. Di ba sinungaling? Sinungaling siya. Napakasinungaling niya. Napakasinungaling siya. Pero gusto niyang kumita, di sige. Pero magbayad siya sa kanyang pagkakautang. Hindi na nahiya. Yung anak niya nagtatrabaho sa dating daan. Nasa Apalit. Walang natutunan. Kaya ako, hindi ako nagpaengganyo sa kanya na sumali sa dating daan. Sarili kong desisyon. Dahil hindi siya karapat-dapat. Meron pa tayong kasama dito na niyaya niya sa dating daan. Si Russell. Doon pa niya dinala sa Apalit para bautismuhan. Nakasama ko dito sa bahay, sa taas. Dahil ang bahay namin na tinitirahan ay 2 stories. Kaya nga, no building permit. Membro ng dating daan yun. Pinalayas niya. Dinala pa yung bed ko na plywood. Pero okay na lang yun. Maliit na bagay sa akin yun. Pinahiram ko lang yun. Dahil membro siya ng dating daan. At nung panahon na yun, hindi pa ako kaanib. Pero dahil maliit na bagay lang yun, hindi na ako kumikibo. Pinaalis niya. At napag-alaman ko nung nagpadoktrina ako, bawal magdemanda, bawal magpalayas. Ngayon, nagdidemanda ako dahil naniningil ako.
dinidemanda ko sila dahil naniningil ako, dahil nagkakautang po ako sa linding. Hindi na matapos-tapos yung pagkakautang ko. Dahil hindi kayo nagbabayad, Mrs. Brida Laya, sa serbisyo ko, sa pagpagawa ng Puso Negro na nagdudulot ng pagkakasakit, mabahong ganyan po. Ngayon, hindi na siya nagpapakita dito sa Antipolo. Marami pong mga dahilan kung bakit hindi siya nagpapakita. May naririnig ako na hindi na siya nakakalakad dahil nagsasabugan na yung barikos ng benti niya. Pangalawa, hindi na siya pinapayagan lumabas ng bahay ng kanyang mga anak. Kaya hindi na siya nakarating ng Antipolo. Pero ibang usapan, yung kaso na nakarating na sa Malacanang, una sa barangay, Malacanang, sa Department of Justice ng Paura, at sa Department of Justice ng Antipolo, na ang may hawak ng aming mediation ay ang Paulo Yer. Ngayon, hinahanda ko na lang din ang complaint ko sa korte at meron na po akong entry. Yung hindi nila pagdalo sa mediation ng Department of Justice. Ngayon, kung hindi pa rin, meron kang ginagaya, Mrs. Laya. Meron kang tinutularan. Kayo ni Marcelino. Meron kayong tinutularan kung bakit hindi kayo nagpapakita. Akala ko ba, sabi ni Brother Eli, kailangan magpasakop sa pamalaan dahil ang pamalaan tatag ng Diyos. Ba't hindi kayo nagpapasakop? Nililihis ninyo yung turo. Nakakatisod pa kayo. Nakakawalang gana. Di ba? Gumawa pa ako ng affidavit kay Joey Gamboa ng UNTV. Yun ay notarized. Pinadala ko. At nabalitaan ko na pinapaayos ni Brother Juan bago makarating kay Kuya Daniel. Kaya gumawa siya ng paraan na ayusin. Kaya siya yung gumawa ng paraan na ayusin dito. Kaso yung tao na humingi ng patawad sa akin, tawa ng tawa, akala mo hindi seryoso. Tawa ng tawa. Na ang usapan ay seryoso, siya ay tawa ng tawa. Naggawa pa ng kwento. Nung pumunta dito si Brother Jonathan, hindi ko kilala ang apelyido niya, ng Panorama noong araw, nagsisigaw pa dito sa loob ng bahay ko. Hindi niya alam, nasanay ako sa demandahan. Hindi niya ako matakot sa sigaw niya. Sinabi ko sa kanya, you can shout whatever you want, no problem. No one will stop with you from shouting. Eh di nagkalma. Tapos kung ano-anong mga sinasabi sa akin, na sino daw nagbigay sa akin ng authority para gumawa ng fencing. Sinabi pa sa akin na nasaan yung titulo ko? Bakit? Hindi alam yung nagkwento sa iyo si Marcelino Laya na yung lula niya na kung tawagin ay wala ding titulo.
pareho kaming walang titulo. This is just only a rights owned by the city government. Tapos kukwentuhan niya ako kung may titulo ba daw ako. Kaya sabi nga ni Brother Juan, isa pa yung mukong na yun. O kita mo, tinawag ni Brother Juan na mukong yung the elder na yon. Hindi alam ang pinagsasabi. Pero yung elder ng lokal ng Masinag, walang kibo. Tahimik, mababa ang loob. Nang ako ay pumunta doon sa lokal ng Masinag, dumalo ako sa Panambahan, bagamat ako ay may karamdaman, may sakit, pinilit kong pumunta roon. Nakaharap ko siya at napag-alaman ko na may kababaan ang loob. Sinabi niya sa akin, sa kapatiran, mayroong totoong kapatiran, mayroong kapatiran na mamatid. O siya yon, kayo yung namamatid. Mga walang hiya kayo. Pinapatid niyo ako. Hindi niyo ba alam na sinabi ni Rick Guevara na kapag ikaw nakakatisod na isang kapatiran, mabuti pa sa'yo nilagyan ng milestone, bato na magkabila, timbog sa dagat para lulubog at hindi ka na makaahon pa. Pero bagamat ako ay natisod, Kuya Daniel, lagi po akong nanonood sa programa na po ninyo sa dating daan. Nagla-like po ako, nagsusubscribe. Yun po ang aking ginagawa. Ganun po ang aking kasalukuyan na ginagawa. Napansin ko din na itong nasa paligid ko, na akala mo, pag ako naglakad, akala mo, nakakita sa akin na kriminal. Sino kaya ang kriminal? Hindi ba kayo? Kayo ang kriminal. Dahil hindi kayo makatingin sa akin. Sabi ni Brother Juan, kaya yumuyuko kayo, hindi kayo makatingin. Pagbigay galang. Or, yumuyuko kayo dahil sobrang hiya nyo. Napahiya kayo sa mga ginagawa ninyo. Di ba? Sa lahat ng magkapatid, namumukod ka Marcelino Laya Jr. Ikaw pang ginawa ang junior. Dapat si John na lang, si Jason na lang, or si Maricel, or si Marlene. Pwede naman ang babae magiging junior. Ikaw pa, ibig sabihin, yung pagiging junior mo, ganun din ba ang tatay mo? Samantalang nabalitaan ko na yung tatay mo nagpahiram ng 100,000 kay Mrs. Laya at hindi rin binayaran. Hindi mo alam yon. Kasi 5 years old ka pa lang. Ngayon, nung nasa barangay tayo, nung nabalitaan mo na may utang si Mrs. Laya sa akin, kinonsente mo pa. Dapat sinabi mo, oh, Lula, may utang ka pala. Bawal sa ating doktrina yan. Dapat bayaran natin yan. Galit ka pa. Hinatak mo pa si Mrs. Laya palabas. Nakausap ko pa siya, nag-uusap pa lang kami. Hinatak mo palabas at sinabihan mo pa na huwag na makipag-usap sa akin. Tingnan mo ugali mo. Palibhasa, hindi ka nagtapos ng high school. Lumalabas sa'yo. Bakit ko alam na hindi ka tapos ng high school?
Kaya ganun ang trabaho mo. Ganun lang ang narating mo dahil ganun lang ang trabaho mo. Nakakahiya. Nakakahiya yung ginagawa ninyo sa akin. Hindi maganda. Dinadaan ko kayo sa YouTube. Dahil hindi kayo humaharap sa barangay. At sa barangay, hindi pwedeng magre-reproach. Dapat, pag nagsalita ang isa, tahimik yung isa. At ang barangay naman, hindi na mahabang pinag-uusapan, hindi nagkaroon ng debate. Ulitin mo ulit magsumbong kay Brother Juan. Dahil doon ka nagsumbong kay Brother Juan na sinabi mo, baka magalit ako pag ikaw lang pupunta sa akin at humanghingi ng tawad. Kaya nagsumbong ka kay Brother Juan. At sinabi ni Brother Juan sa mga kapatiran na ikaw ay napag-utusan ni Mrs. Laya na sitahin ako. Nabanggit yan ni Brother Juan sa amin. Maraming nakakarinig. Granting na inutusan ka. Pero hindi dapat ganon ang pagsasalita mo. Bastos ka eh. Kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Dinanamay mo pa yung iglesia na hindi interesado sa mga ganong palupa. Tapos biglang puntahan nyo ako rito. Akala ko ba hindi interesado ang dating daan sa palupa? Eh bakit kayo nagpunta sa bahay? Nagsisigaw pa kayo. Hindi ganon. Yun bang natutunan ninyo? Iba-ibang mga sinasabi mo sa pastor, kaya nagwawala dito sa bahay. Pag nalaman ito ni Kuya Daniel, na ganun ang ginagawa, hindi ko lang alam. Sana makarating ito. Dahil meron akong kasamahan at meron akong messenger kay Mr. Danny Navales at kay Joey Gamboa na nasa UNTV nagtatrabaho. Hindi ganyan na nang aapi kayo eh, nandudusta kayo. Simple lang, padadaan ninyo ako sa daan na simentado, ayaw ninyong pumayag, pinapasara ninyo. Hindi ba pang aapi yon, pang dudusta yon? Kaya ako humingi ng sarili kong daan, yun namang dinadaanan ko ay sa ilalim ng kubitan ni Mrs. Laya. At maliban doon, nagtutubig. Mahirap yung ginagawa ninyo. Mahirap din ako magpatawad sa inyo. Sana noong pumunta kayo dito at sabi ni Mrs. Laya, luluhod siya sa akin, pinaluhod ko na. Para ma-witness ng 3 elder na siya ay lumuhod. Pero noong nag-uusap kami dito, nang dahil sa ongoing yung demanda ko sa barangay, nang hingi kayo ng sorry, pagdating doon sa barangay, duro kayo ng pangulipas, duro kayong pangatuwiran. Hindi maganda yung diwa ninyo. Eh dapat nung nasa barangay, patawad na po, hingin na lang po ako ng pasensya kay Brother Edgar. Dahil nagkamali po ako. Kaya meron na kami napag-usapan sa bahay niya na humingi kami ng tawad. Kaya dito sa barangay, humingi na rin po kami ng tawad. Anong ginawa ninyo? Marcelino Laya, namukpok ka pa sa lamisa ng barangay. Pinipilit mo ako ang gagastos ng DNA
ni Mrs. Laya, Mrs. Brehida Laya, at sa iyo, ng DNA, kabubuhan mo eh. Bobo ka. Paano yun magmamatch yung DNA mo at DNA ni Mrs. Lala? Ibiyado yun. Hindi ka na nahiya. Nagsasalita ka, hindi mo alam. Kaya hindi mo talaga alam. Dahil, kaya nga mo ako nilusob dito sa bahay dahil hindi mo alam mga pinagsasabi mo. Mahiya ka. Hiya naman ako sa'yo. Tapos, hingi ka ng tawad. Hindi mo naman ikaw pumunta sa akin, dumiretso kay Brother Juan kung ano-anong pinagsasabi mo. Sinabi mo pa sa pastor na magkasama kayong pumunta dito. Kung ano-ano mga kinukwento mo, may sinabi ka pa na ako ay dumadalo sa gawain sa iba. Paano mo nasabing dumalo ako sa ibang gawain? Hindi na nga ako nakakalakad, bedridden na nga ako. Tingnan mo yung paratang na ginawa mo sa akin na dumadalo ako sa ibang kapatiran. Ang sabi ko, kaibigan ko sila. At patay na po yung namumuno. Siyempre, kaibigan ko sila, hindi napatid yung pagkakaibigan dahil bumabati sa akin sa cellphone. Ano sinabi mo doon sa pastor mo sa Panorama kay Brother Jonathan na dumadalo ako sa gawain maliban sa dating daan? Ano ka? Hello? Hello? Hindi maganda ang diwa ninyo kung ano na paratang. Tapos pumunta kayo sa akin dito, manghingi kayo ng kapatawan, ang dala ninyo para kayong nagkuyog, kinuyog nyo ako rito. Mabuti na lang marunong akong humawak ng problema. Hindi ko kayo pinalabas ng bahay na duguan sa ginawa ninyo. Mga paratang ninyo sa akin. Dapat hindi ko kayo palabasin ng bahay na buhay dahil sa mga salita ninyong binitawan sa akin. Pamamahay ko yun. Sigaw kayo ng sigaw. At ano-ano mga sinasabi nyo sa akin na paratang na ako ay dumadalo sa ibang gawain. Tingnan mo yung ginawa mo. Paninira. Nakakatisod ka talaga. Nakakatisod ka. Hindi ako natitisod sa dating daan sa MCGI, natitisod ako sa iyo. Sobrang pagkatisod ko sa iyo. Magiging si Brehida Laya na kung saan 14 years nang dumadalo sa gawain, siya pang nag-utos sa iyo para sugurin ako. At pagsalitaan na masyadong mabibigat ang mga binitawang salita. Inaakusahan mo ako ng angkin sa lupa. Paano ko angkinin ng lupa na hindi naman sa atin yun? Wala naman akong titulo, wala ka ring titulo, wala rin silang titulo. O paano angkinin natin yun? Hindi mo ba naunawaan yun? Hindi ka ba naturuan? Hindi ka ba naturuan ng kahit man lang naturuan ka man lang sa environment? Na hindi dahil sa maaaring hindi nabanggit yan sa eskwelahan about the title, kahit man lang sa environment mo mayroon kang natutunan. Wala kang natutunan eh. Di ba? Matuto ka. Tapos punta-punta ka sa akin, hingi ka ng tawad. Tapos nagdala ka pa ng mga elder dito na hindi naman seryoso ikaw patatawarin dahil nagtatawa ka, tawa ka ng tawa. Nakakaloko ka eh. Diba? Ngayon, hindi kayo nagpapakita. Pasalamat kayo.
kumpleto na yung dokumento. Pasalamat kayo na hindi ko pa naibigay. Kaya mayroon pang pagkakataon na pumarito kayo, magbayad. Ano mang dapat kong sasabihin na magkano ang babayaran sa mga atraso nyo sa akin. Yun lang naman eh. Magbayad kayo sa inyong mga pagkakasala sa akin. Pagkakautang. Damages. Okay, mga kapatiran at mga kababayan ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe dahil ang aking sinasabi ngayon ay may kasamang intriga na may katotohanan. Mag-subscribe, mag-like sa aking content. Maraming salamat po sa inyong panonood. Purihin ang Diyos.